Now this might be the best budget gaming phone na pwede nyo mabili ngayong 2025. Ito yung Infinix Hot 60 Pro. Sa halagang 6,000 pesos, promo price, eto guys ay napakasulit na talaga. With the MediaTek Helio G200 na bagong-bago pa, 1.5K 144Hz AMOLED display, 5,160 mAh na battery with 45 watts of fast charging, and 50MP camera na nakalagay lang sa sobrang slim and sexy Yeah, boy. na frame, which is just 6.6mm only. Ganon kaganda. Kaya nga yung motto ng Infinix dito, thin yet everything. Well, totoo nga ba talaga yon? Wala ba tong mga issues or whatsoever? Kung ganon, wala nang bibili ng ibang brand dahil nga andito na lahat, di ba? Well, yan yung pag-uusapan natin dahil nga magkakaroon na ng unboxing and full review para naman malaman ninyo kung para sa inyo nga ba talaga etong phone na to. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JDin TV. Kung makikita nyo naman, bagong-bago na yung design ng box ng Infinix. Wow. Hindi katulad ng mga nakaraang box, medyo cheap. Ito, mamahalin. At lahat ng Hot 60 series ay ganito na rin. So, maganda na yung mga box nila. Perfect na pang gift. Now, kapag in-unbox naman natin to, yung unang bubungad sa atin dito guys is yung mismong smartphone. As you can see, napaka-thin. Maganda yung likod. Merong specs sa harap, pero dyan ka na muna. After that, meron siyang licensed by Qualcomm dito guys, kahit na hindi naman siya Snapdragon. But yes, sinabi naman dito na etong product na to ay nag-implement ng ibang mga certain patented technologies ng Qualcomm. So not necessarily agad na Snapdragon siya, but merong mga technologies ng Qualcomm ang andito. So, okay na okay, diba? After that, meron tayong SIM ejector pin, warranty card, user manual, case na hard case na rin. Kaso lang hindi protected dito sa top and bottom, pero okay na rin. After that, meron tayong USB-A to Type-C na cable. And lastly, yung kanyang 45 watts charging brick. So far, sa pagka-unbox dito, wala na akong masabi. Kompleto na siya with the case. Meron pa siyang napakalakas na charger. Merong iba dyan, walang nilalagay. So, okay na para sa akin yung unboxing experience ko with this phone. Just look at that. Eto na nga guys, si Infinix Hot 60 Pro. This one has a color of titanium silver. Pero meron ka pa iba't ibang option like sleek black, coral tide, sapphire blue. Eto guys, yung pinaka-premium looking. Like, hindi mo talaga siya mapagkakamalan na 6,000 to 7,000 pesos lang siya. Ganon kaganda. Kung makikita nyo naman, meron tayong 3 squared camera module dito with a highlight or hint ng orange sa kanyang gilid-gilid. And magdedepende sa light or angle, maganda talaga siyang tingnan guys. Like, sobrang premium niyang tingnan. Kakaibang-kakaiba yung kanyang pagkakadesign. Compared sa Hot 60i, mas maganda to, mas pinag-isipan, and mas slim na din. Eto kasi 7.7mm. Eto naman 6.6. Kung makikita nyo naman, wala na yung parang bulge na black border dito sa harapan ng kanyang display. Eto guys, straight to the point lang talaga. Like flat na flat lang. Protected na protected. Speaking of protection, this is also drop resistant na ng up to 1.5 meters. Ang sakit talaga. Kapag mga ganito kaganda na smartphone, ayaw ko talagang itest. Pero dahil nga matibay naman siya, no need to worry. As you can see, walang gas-gas, walang crack. Nag-improve na talaga sa Infinix pagdating sa kanilang design and build quality. Even with its plastic back and plastic frame, hindi mo talaga mapagkakamalan itong phone na to na mura lang siya. Ganon ka-premium and kaganda yung kanyang pagkakagawa. Pagdating sa protection naman, this supports IP64 water and dust resistant, so makakasurvive na to ng mga droplets ng tubig or ulan. Huwag nyo na talaga siyang ilulubog and you will be good to go. No need to worry na sa mga riders dyan. Okay na tong maligo sa ulan. Napaka-lightweight din ito with just 170 grams. Kaya naman sa mga 100 user dyan, okay na okay to guys. Hindi kayo mangangalay dito. Now, when it comes to the buttons and ports, dito sa baba makikita natin na meron pa rin siyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, meron kakaiba dito guys. With the usual na volume rocker and yung kanyang power button, meron na po siyang additional button dito na tinatawag na one tap button, which is pag-uusapan natin yung features mamaya. But yes, sobrang cool talaga na merong additional na button na ganito. Useful din to guys. Sa left side naman nakalagay dito yung kanyang SIM card tray, which is nagsusupport pa rin ng 2 SIM card plus 1 SD card. Napakalupit nito dahil nga 256GB na siya, tapos nagsusupport pa ng extra storage via SD card. So okay na okay talaga, diba? Pang long term. Dito naman sa top, meron tayong secondary speaker, and so far so good na yung build na tong phone na to. First time ata tong nangyari na wala na siyang selfie flashlight dito. But yes, dito guys sa kanyang likuran naman, yung pangatlong parang
camera dito is not really a camera. This is an IR blaster. So, etong phone na to ay pwede mo nang gamitin as a remote control for everything like TV, radio, air conditioner, and marami pang iba. I think lahat ng mga makokontrol nyo via remote control ay andito na sa phone na to. So, all in all, pagdating sa build, napakalupit na talaga nitong Infinix Hot 60 Pro. Recommended ko na talaga to sa mga naghahanap ng solid na smartphone and hindi mahal. Now, pag-usapan naman natin yung display nitong phone na to. Nakikita nyo ba yan? Parang iPhone pero mas bright pa. Ayaw nyong maniwala. O eto, naka-max brightness na. Pero kung makikita nyo naman, halos hindi na makita yung phone na to. Sobrang bright. Tinatalo pa yung mga flagship. Ganun na ba kalupit etong phone na to? Pagdating sa kanyang specs, eto guys ay merong 6.78-inch AMOLED display with 1.5K resolution and 144Hz refresh rate. Pagdating naman sa brightness, meron siyang typical na 700 nits with up to 1,600 nits na high brightness mode and up to 4,500 nits na peak brightness. Wow. Ganon kalupit yung brightness nitong phone na to. Kaya naman guys, sa mga outdoor user dyan, like mga rider, o di ka naman sa mga mahilig lang talagang lumabas or gumamit sa labas, I think this phone is really perfect for you. Ang bright niya talaga legit. Now, hindi naman pwede na magiging drop resistant etong phone na to, tapos yung likod lang yung matibay. Walang ganun. Ito kasi guys ay protected na ng Corning Gorilla Glass 7i, which is simply amazing dahil nga 6,000 pesos tapos meron ng ganito. Yung iba nga 15,000, 20,000 wala pa. So yung value talaga na makukuha mo with this phone is just amazing. Like legit. Pagdating sa kanyang bezels naman, napakanipis lang. Kung makikita nyo naman dito, sobrang liit lang. Sexy talaga tingnan yung display nitong phone na to. Tapos rounded edge na rin siya, which is I really like compared sa mga sharp edge. Kapag naka-lock screen naman, lumalabas yung kanyang parang dynamic island dito. Parang iPhone na rin. Pero meron siyang feature na wala sa iPhone. And this is the in-display fingerprint scanner. Meron siyang ganito. 6,000 to 7,000 pesos. Wow! Infinix! Anong sekreto nyo? Paano nyo nagagawa to? Yung ibang mga phone, 10,000 pataas na. Andito pa rin sa side yung kanilang mga fingerprint scanner. Eto guys, in-display fingerprint scanner na. Ang lupit. All in all, wala talagang makitang problema dito sa display ng phone to. Napakabilis na nito with a 144Hz refresh rate. Kaya naman yung pag-scroll ninyo. And napaka-smooth na, walang problema and walang delays. Though, wala pa talagang app na nagsusupport ng 144Hz refresh rate. Pero so far, sa mga 90Hz or 120Hz na mga applications or games, maa-apply na yan dito sa phone ito. So if you want one of the fastest display sa isang smartphone na napakamura lang, I think eto na talaga yon. Wala nang tatalo dito guys. Mas nag-e-enjoy pa nga ako dito compared sa iPhone ko na napakamahal. Ganon kalupit. Now, let's talk about the performance of this phone. So eto guys ay meron ng Android 15 with XOS 15, which is okay na rin talaga yung pagkaka-implement nila. Kompletong-kompleto na to. Maganda na rin yung kanyang UI and lahat ng kailangan mo napakadali lang i-access. Pagdating naman dito sa kanyang processor, eto guys ay merong MediaTek Helio G200 with octa-core CPU up to 2.2 GHz and Mali G57 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, hindi to napaka-huge na upgrade compared sa G100 and G99 para na tong overclock version ng overclock version. Gets mo ba yun? G99 na in-overclock, G100. G100 na in-overclock pa rin, G200. So, meron itong mga minimal upgrades dito guys pagdating sa kanyang speed and performance overall. And I think mas capable na rin to sa pag-handle ng Android 15. Dito guys, sa Antutu benchmark, nakakuha na siya ng 470,000. Yes, almost 500k na. Napaka-okay na ng result nito. And kapag mahilig naman kayo mag-multitask guys, no need to worry na. This has 8GB of RAM that is expandable up to 16GB. And it also supports UFS 2.2. So hindi na siya eMMC. Mas mabilis to sa pag-open ng apps and things like that. Dito naman sa aking gaming test guys, sa Mobile Legends, meron siyang Ultra Graphics with high frame rate. Ewan ko lang kung bakit wala pa ring ultra or kahit super man lang pagdating sa frame rate. But yes, stable naman yung aking paglalaro dito. 60 FPS, sobrang smooth, sobrang gandang gamitin itong phone to pang Mobile Legends. I think kung Mobile Legends lang naman yung laruin mo, medyo overkill na itong processor na to. Kahit nga yung Unisoc T606, makakapaglaro na. Ito pa kayang G200. So basically, kapag meron kang malakas na signal or malakas na wifi, tapos hindi masyadong mainit yung paligid ninyo, I think you will do very good pagdating dito sa Mobile Legends guys. Like, wala na talaga tong problema pagdating dyan. Dito naman sa Honor of Kings, naglaro din ako dito. Ultra Graphics with Ultra Frame Rate. As you can see, ganun pa rin naman. Smooth
smooth na smooth pa rin siya. And maraming nagsasabi na mas maganda yung graphics ng Hawk compared sa Mobile Legends dahil nga lumipat na sila. But I think medyo mas may edge pa rin sa Mobile Legends when it comes to the graphics. But yes, nasa sa akin pa rin naman yon. Hindi pa ako masyadong marunong sa Hawk, guys. So far, so smooth naman. Etong si Infinix Hot 60 Pro when it comes to playing Honor of Kings. Dito naman guys, sa Call of Duty, hindi pa rin masyadong na-optimize pagdating sa graphic and settings dahil nga medium graphics and high frame rate lamang siya. But when it comes to the gameplay naman, dito na natin makikita yung totoong performance ng phone or yung processor, which is very good naman siya. Makakapaglaro ka ng Call of Duty dito guys without any major hiccups. But kapag pang matagalan talaga, like 5 to 6 hours kang tuloy-tuloy na maglaro dito, I think medyo magkakaroon siya ng throttling in the long run. But so far, so good naman overall yung aking na-experience dito sa Call of Duty using this phone. Like makakapatay ka na talaga ng maraming kalaban, and dagdag pa natin na meron siyang dual speaker. That is why enjoyable na rin yung paglaro using this Infinix Hot 60 Pro. So guys, the verdict is kung gusto mo na isang budget gaming phone, talagang 6,000 to 7,000 pesos, eto na talaga yung pinaka mararecommend ko. Bagong-bagong processor, malaking RAM, malaking storage, tapos nagsosupport na rin to ng bypass charging. Yes, you can play all day habang naka-charge gamit etong phone to. Tapos, mura lang. Hindi pa nga ito nagagawa ng Poco sa kanilang mga mamahaling smartphone, di ba? Wala pa rin mga bypass charging. Tapos dito kay Infinix, napakamura lang, meron na. Ang lupit! Now, let's talk about the battery of this phone. So, ito guys ay merong 5,160 mAh na battery with 45 watts of fast charging. Makakaabot ka na dito ng 1 day, casual use. And around 6 to 8 hours naman, depende kung napaka-heavy user mo talaga, like mobile data, nag-gaming, or ginagamit pang hotspot. Like, yung mga napaka-draining talaga sa battery. But, kapag nalubat naman siya, no need to worry guys. Dahil nga, with the 45 watts of fast charging, ma-charge mo na itong phone to 50% in just 22 minutes and 100% naman in just 58 minutes. So, yun yung mga na-testing ko with this phone. Sobrang bilis na ng kanyang charging. And kung katulad ko naman na extra phone mo lang to, pwede mo rin tong gamitin pang charge ng inyong other phones. Yes, nagsosupport na to guys ng reverse wired charging, which is just 10 watts. So, medyo slow yun. But yes, overall, battery and charging wise, recommended ko na itong phone to. Sobrang slim niya lang pero malaki yung kanyang battery and napakabilis din ng kanyang charging. Now, let's talk about the camera of this phone. So, eto guys ay merong 50MP main camera and 1 auxiliary lens dito sa kanyang likod and 13MP naman pagdating sa kanyang selfie camera. So far, yung mga nakuha kong shots with this phone is around 80% accurate pagdating sa kanyang color production. Yes, ganun kalupit. Yun bang parang kung ano yung makikita mo in person ay ganun din yung nakikita ng phone, and maganda yung kanyang result guys. Especially yung kanyang portrait mode, maganda yung kanyang pagkaka-blur, hindi siya OA, hindi rin siya kulang. Pagdating naman dito sa kanyang selfie, maganda pa rin yung aking colors dito. Kuhang-kuha niya kung ano yung gusto kong kulay and almost as accurate as the back camera. Kung mahilig kayong mag-selfie or kumapture ng mga picture ng tao, like yung mga portrait shots, I think guys, magugustuhan mo na talaga etong si Infinix Hot 60 Pro. Eto lang naman yung phone na hindi talaga sinasabi or pinifeature na maganda yung camera, pero maganda yung camera. Gets nyo ba yun? Like parang secret weapon nila yung kanyang camera guys. Maganda talaga siya. Even sa lugar na kulang yung lighting o di ka naman sa outdoors, makakakuha ka na talaga ng great shots dito kay Infinix Hot 60 Pro. Like okay na talaga siya. Para sa akin guys, this is one of the best camera phone that you can get sa halagang 6,000 pesos. Legit, walang bias to guys. Makakakumpit na to sa mga sinabi ko na maganda like Tecno Pova 7 and even with its brother na Infinix Hot 60 Pro Plus. Halos same lang, mas lamang lang yun na konti. Now, sa video naman guys, makakakuha na to ng 2K at 30fps, both main camera and selfie camera. But, hindi siya stable kapag ganun. As you can see, sharp na po siya, pero medyo maalog. Pero, kung gusto niyo naman na hindi maalog, meron din kayong option dito guys, which is the Ultra Steady Mode. And, ma-enable nyo to, pero 1080p at 30fps nga lang siya. Lower resolution, pero mas stable. Kung kaya magva-vlog, tapos ayaw nyo yung maalog, I really recommend you to turn this on. And guys, napaka-stable talaga nito. Para ka nang merong stabilizer na gamit. And for just 6,000 to 7,000 pesos, okay na talaga yung feature na to. Speaking of features, meron ka pa iba't ibang feature dito like portrait mode, super night mode, slow motion, time-lapse, dual videos, Kaisha Pro, and marami pang iba. Kaya naman guys, pagdating sa camera, recommended ko na talaga etong si Infinix Hot 60 Pro. Sulit na to guys. Legit, napakaganda na ng kanyang camera for its price. Now, let's talk about the features of this phone. So, nasabi ko naman na etong phone ito ay merong Infinix AI. And with that, meron ka ng Pholax Voice, Pholax Smart Touch, Call Assistant, and iba pang mga assistant. You can also do circle to search dito sa phone ito. And meron din siyang AI Gallery, AI Subtitles, and more. Like, punong
punong-puno na talaga to ng features. Perfect na perfect pang add ng value. And with the one tap button here, hindi naman talaga siya one tap dahil nga kapag one tap, di ba? One tap lang, meron na agad. Ewan ko lang kung bakit one tap button, pero meron kang two option dito, guys. Double press or long press. Sa double press, pwede mo may enable tong iba't ibang features like camera, flash, and more. Testing natin sa flash. Hit apply. Double press. Double press. Double press. Double press. Diba? Malupit. Camera naman. Apply. Double press. Oh, diba? Mabilis. Again. Double press. Mabilis. Diba? Angas. Nasa long press naman, guys, ma-wake up natin sa Pholax. Open Facebook. Oh, diba? Mabilis na rin. Mabilis na itong mag-isip compare sa mas murang Infinix. Mabilis na siyang mag-process. So all in all, dito sa kanyang mga dagdag features, hindi lang siya parang walang silbi. Magiging one tap pala siya kapag camera. Like, camera shutter button na. So yes, overall, this is a phone na napakamura lang pero feature packed na. So kung gusto mo yon, check din talaga to. Overall, mararecon ko na ba etong si Infinix Hot 60 Pro? Well, yes na yes. Especially kung gusto mo na isang solid na smartphone, maganda yung display, maganda yung camera, okay na okay yung kanyang processor. Sulit na talaga to sa kanyang presyong 5,999 promo price and 6,999 naman pagdating sa kanyang SRP. Kaso nga lang, guys, kung meron ka pang dagdag budget, tapos gusto mo yung mas slim, tapos mas sexy pa dito, same lang yung kanyang processor, mas maganda rin pagdating sa camera, I think mas okay ka dun sa kanyang Plus version, Infinix Hot 60 Pro Plus. But yes, mas mahal din yon compared with this one. So far, sa mga pinakita na feature and sa aking experience sa paggamit dito kay Infinix Hot 60 Pro, wala talaga akong ibang issue na masasabi sa inyo, guys. Except na lang sa kakulangan sa kanilang software updates. So, yun lang naman ata. Mostly kasi sa mga nirelease ng Infinix na ganito kamura, medyo nagkakaroon ng lack of support pagdating sa kanilang software updates. But yes, all in all, right now, right here, in 2025, napakasulit na talaga nitong Infinix Hot 60 Pro. Na-amaze talaga ako dito sa phone to habang ginagamit ko siya. So that's pretty much it for this video. Don't forget to subscribe and also hit that notification bell dahil nga meron tayong mga upcoming giveaways, phone giveaways. So yun na naman, I'm GP and this is GTTV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.